8 ng buwan na hindi nababayaran ng hulog sa bahay. Nagpadala ako ng halos 20,000 pisos sa kanila, tapos yun ang nadatnan ko. Tinawagan ako ni Mama. Ang lamig daw ng pakikitungo ko. Tapos pinagtawanan pa ako ng kapatid ko sa mga frozen peas ko. Kaya sinabi ko na rin, kung mawala man ang bahay, hindi ko na yan responsibilidad. Ako si Ira May. At ganito ko tinapos ang pagiging invisible ATM nila. At sa wakas, pinili ko naman ang sarili ko. Umalis ako sa bahay ng mga magulang ko, na ang dala ko lang ay isang lumang duffel bag. At ni isa, walang nagtanong kung saan ako pupunta. Hindi si Mama na abalang nanunood ng mga paborito niyang lumang teleserye sa sala. Hindi si Papa na nakatutok pa rin sa laptop niya. Binubusisi ang mga spreadsheet ng insurance ng sasakyan namin. At lalong hindi si Kuya Brandon na halos tulog na sa sofa habang nakalaylay ang headset sa isang tainga. Nasa akin lang ang mga susi, pitaka, ilang pares ng damit at yung luma kong laptop na ilang beses ko nang inayos mula pa nung kolehiyo. Yun lang, wala namang malaking away, walang sigawan, walang pagbagsak ng pinto, walang luha. Tahimik lang akong nagpasya na tigilan na ang pagiging invisible sa lugar na akala ko'y dapat kong kinabibilangan. Nangupahan ako ng maliit na apartment na may isang kwarto lang sa east side ng Atlanta, sakto lang sa kama, sofa at mga iniisip ko. Pero may isang bagay itong meron na kailanman ay hindi ko nakuha sa bahay namin. Katahimikan. Gabi-gabi, habang nakaupo ako sa lumang sofa at humihigop ng tsaa galing gasolinahan, may naramdaman akong matagal ko nang hindi naramdaman. Ang sarili kong hinga, ang sarili kong espasyo, hindi lang ito bagong kabanata. Para itong unang pahina ng librong, hindi ko alam na pwede palang ako ang magsulat. Sa loob ng 10 taon, ako ang tahimik na nagpapatakbo ng lahat. Parang crew sa likod ng entablado ng isang palabas na wala namang nanonood. Pag may nakaligtaang bayarin sa kuryente, ako ang nagbabayad. Pag nabangga ni Brandon ang kotse, ako ang pumirma sa loan para ipaayos. Kapag gusto ni Mama ng bagong pintura sa kusina, o si Papa ay nakalimot na naman sa bayad sa heater, sino kaya ang tinatawagan? Dati, akala ko yun ang ibig sabihin ng pagmamahal, ang gawin ang kailangang gawin, kasi pamilya. Pero unti-unti kong napagtanto. Ako ang nagtatapal sa butas ng barko habang ang iba, nakarelax lang sa ibabaw ng deck. Si Brandon, siya lagi ang may pangarap. Palipat-lipat ng trabaho't plano. Art school, barista sa kapehan, internship na ilang buwan lang ang itinagal. Walang tumatagal ng kalahating taon. At sa tuwing hindi siya nagtatagumpay, yayakapin siya ni Mama na parang galing sa giyera. Sinusubukan naman niya. Umiiyak pa minsan, para bang sapat na ang pagsubok. Ako, nakapagkamit ng full scholarship sa Georgia State. Nagtapos na may mataas na karangalan at natanggap sa isang respetadong kumpanya bilang financial analyst. Pero nung sinabi ko yun sa kanila, ang sagot ni Mama, "Ang galing naman. Pero hindi ka ba pwedeng maghanap ng mas malapit? Baka kailanganin ni Brandon ang kotse." Gusto kong maniwala na hindi lang nila ako naiintindihan. Nakapagpatuloy akong nagpapakita, patuloy kong pinapatunayan ang halaga ko, makikita rin nila ako. Pero habang mas pinupursigi ko, mas ako'y nawawala. Ako ang tagabayad ng bill, tagaregalo sa kaarawan, tahimik na tagaayos na walang nakakaisang salamat. Nung kailangan ni Brandon ng bagong laptop matapos na namang huminto sa pag-aaral, walang alinlangan si Mama, bukas agad ng bagong credit card. Pero nung bumili ako ng bagong sapatos matapos ang isang buwan ng puro overtime, ang bungad sa akin. Ang sosyal mo na ngayon Ganyan ang balanse sa bahay namin. Ang mga kailangan niya, agad-agad, ang sa akin, luho lang daw. Ang totoong pagbabago, dumating bandang huling bahagi ng 2017. Nakapag-ipon na ako noon para makapag-down payment sa isang maliit na kondo, isang pangarap na ilang taon ko nang pinanghahawakan. Pero bago pa ako makapirma sa kontrata, tumawag si Papa. May problema sa bangko, sabi niya, gamit ang tono niyang parang martir.
Kapag hindi tayo agad nagbayad, baka mapasailalim na ang bahay sa foreclosure. Kailangan daw ng 54,000 piso kada buwan, pang ilang buwan lang naman, syempre. Kinansela ko agad ang down payment nung gabing yon. Kinabukasan, unang-una sa umaga, ipinadala ko ang pera. Hindi lang pera ang nawala sa akin nun. Nawalan ako ng tinig. Hindi man lang nila ako tinanong kung ayos lang ba sa akin. Palagay nila, kusa akong papasan. Kasi ganun naman lagi. Bago ako tuluyang umalis, halos 2 taon na akong nagpapasan ng hulog sa bahay, mga grocery, regalo ni Brandon sa kaarawan, pati upgrade ng internet nila. Wala ni isa ang nagtanong kung kaya ko pa ba, wala ring nagsabi ng salamat. Kaya nag-impeke ako. Umalis ng walang paalam, parang nangungupahan lang na lumampas na sa kontrata. Papalubog na ang araw nang umalis ako sa garahe. Walang nakatayo sa pinto. Walang nakapansin na hindi ako nagpaalam. Lumipas ang 6 na buwan bago nila napansin ang katahimikan. At dumating ito sa anyo ng isang voicemail. Nagtitimpla ako ng tsaa sa bagong tinutuluyaan ko. Unti-unting natututo kung paano matulog. Nang wala ang bigat ng konsensya sa dibdib, nang biglang nag-vibrate ang cellphone ko. Boses ni Mama sa speaker. Masikip, madrama, sugatang-sugatan. Diana, paano mo naman nagawang iwan kami ng ganito? Ginawa na namin ang lahat para sa'yo. Hindi ko maintindihan kung anong kasalanan namin. Tawagan mo naman kami. Pinakinggan ko, pero hindi ako tumawag pabalik. Hindi galit ang dahilan kung bakit ako nanahimik. Pagod. Yung klaseng pagod na hindi kayang gamutin ng tulog o bakasyon. Buong 20 taon ko, ginugol ko sa papel na hindi ko naman pinili. Ako ang tagasalo ng lahat, pera, damdamin, problema. Ako yung anak na laging okay lang. Pero yung tawag na yon, may tinamaan. Naungkat ang guilt na akala ko'y nailibing ko na. Saglit, napaisip ako. Sobra ba ako? Masyado na ba akong naging malamig? Pero napatingin ako sa paligid ng maliit kong apartment. Ako mismo ang nagbayad nito. Oo, may sira-sirang tiles, maingay ang sahig, pero may araw na pumapasok sa bintana at frigidaire na ang laman. Ay mga pagkaing ako mismo ang pumili. Wala ni isa sa kanila ang nagtangkang tanungin kung ano ba talaga ang gusto ko. Isang mahinang hangin ang dumaan, hinawi ang kurtina at bahagya akong napangiti. Ang pag-survive, hindi yan pagiging makasarili. Pero kahit sa katahimikan, hindi nawawala ang guilt. Naghihintay lang yan, parang mensahe sa inbox na ayaw mong buksan, pero hindi mo rin mabura. Hindi tumigil ang mga text, hindi rin tumigil ang mga hingi. Nagsimula ito sa isang simpleng ping sa cellphone ko. Mensahe mula kay Mama, "Anak, ngayon lang ito. Nasiraan na naman ng kotse si Brandon, wala na talaga kaming malapitan." Kakapapasok ko pa lang sa apartment. Hindi ko pa nga nahuhubad ang sapatos, kalahating nakatanggal pa ang coat ko. Biglang nagliwanag uli ang screen. Sabi ng papa mo, "Kamusta ka raw? Sabihan mo agad kami, sweetie. Love you." Love you. Hindi na siya tunog pag-aaruga, para na lang paalala ng obligasyon. Taglagas na noon. Yung tipikal na taglagas sa Atlanta na nagiging ginto ang mga dahon, pero malagkit pa rin ang hangin, parang hindi pa rin makabitaw sa init ng tag-araw. Mahahaba ang araw ko sa trabaho. Puro spreadsheets, sunod-sunod na meetings. Pag uwi ko, ang tanging gusto ko ay katahimikan. Hindi dagdag na bill. Hinubad ko ang takong, kumikirot na ang mga paa ko. Tapos binuksan ko ang budgeting file sa laptop. Tinitigan ko ang mga numero. Pula, berde, mga paalala sa sarili tungkol sa grocery, upa, student loan. Tapos binuksan ko ang isa pang tab. Ang kasaysayan ng mga padala ko. 54,000 piso. Bawat buwan. Sa loob ng 17 buwan. At pagkatapos, dumagdag pa ang iba. 11,000 piso para sa online Photoshop class ni Brandon. 145,000 piso noong isang tag-init dahil daw muntik nang bumagsak ang bubong. 24,000 piso sa dental work. 10,000 piso para sa bagong gulong ng kotse. Inisa-isa ko ang listahan. Hindi na siya mukhang talaan ng tulong pamilya, parang resume na ng unti-unti kong pagkapagod. Wala ni isang salamat, wala ring
Kaya mo pa ba? Meron lang palaging kasunod na hiling. Sa tuwing akala ko makakahinga na ako, may panibagong hinihingi. Noong weekend, binuksan ko ang frigidaire at tinitigan ng isang mangkok ng tirang spaghetti at container ng lumang kanin. Pumipitik na ang ilaw sa loob ng fridge. Pero ayos lang. Yun lang ang kaya ko sa linggong yon. Kinuha ko ang spaghetti at nilagay sa microwave. Pinanood kong umiikot ang mga pansit sa ilalim ng plastik. Amoy sunog sa freezer. Napangiwi ako. Habang kumakain ako galing sa mismong bowl, nag-vibrate uli ang cellphone. Brandon, LOL, tingnan mo to. May kasamang litrato, latte na may perfect na foam art at croissant mula sa isang sosyal na cafe sa downtown, yung may Edison bulbs at tinapay na 500 piso ang isa. Napakurap ako. Napahinto ang tinidor ko sa ere. Bumalik ako sa banking app ko. Ang natitirang balanse, 3,400 piso. 5 araw na lang, bayaran na ng upa. Hindi ko siya sinagot. Sa opisina, tuloy ang buhay. Tahimik na ugong ng mga keyboard, amoy ng bagong kape, usapang bakasyon. Ako naman, nagdikit ng panibagong sticky note sa desk ko. Limit sa grocery ngayong linggo. 1,500 piso. Napansin ni Lila, office mate ko, na ang salad ko'y puro lettuce at dilatang tuna na naman. Low carb ka pa rin? Tanong niya, pilit na magaan ang tono. Ngumiti ako. Oo, parang ganun. Matagal na akong hindi nagbakasyon. Mahigit 1 taon na rin mula nang huli akong bumili ng sapatos. Tumigil na ako sa yoga. Kinansela ang mga streaming subscriptions. Pinagpaliban ang pagpapalit ng cellphone kahit padahan-dahan ng dumidilim ang screen. Lahat yon para sa bahay na hindi ko naman tinitirhan. Para sa pamilyang parang hindi ko na talaga kinabibilangan. Isang gabi, habang tinatapos ko ang quarterly report, may dumating na email mula kay Papa. Spreadsheet daw ng budget niya, may kulay, mukhang inayos. Sandali, umasa ako, baka gusto na niyang tumayo sa sarili nilang paa. Pero habang tinitingnan ko, napansin ko ang isang linya. Projected Supplemental Support, IRAMAY. Kasama na ako sa plano nila. Isinulat na ang pera ko na parang bahagi na ng buwan ng kita. Hindi na sila humihingi. Ina-assume na nila. Gabing yon, hindi ako nakatulog. Laging bumabalik sa isip ko ang lumang kwarto ko. Ngayon ay creative studio na raw ni Brandon. Puno ng baso ng kape, sketchbook at art supplies na malamang in charge si Mama sa pag-order gamit ang credit card ko nung Pasko. Naalala ko pa dati, sabi ni Papa, kailangan ni Brandon ng espasyo para hanapin ang sarili niya. Ako ba yung taong tapos na hanapin ang sarili? Ako ba yung hindi kailanman nangailangan kundi lagi lang nakaabang para sumalo? Umupo ako sa sahig ng apartment, palibot ng mga resibo at tala. At sinimulan ko na inaisa-isa ang lahat. 1,137,000. Yan ang nagastos ko sa loob ng 2 taon. Pwede na sanang down payment sa isang maliit na kondo. Bagong kotse, 1 semestro sa graduate school. Mga pangarap ko sa buhay, kapalit ng sirang gamit sa bahay at panibagong tsansa ni Brandon para raw hanapin ang layunin niya. Kinabukasan, habang naglalakad ako papunta sa opisina, napadaan ako sa isang maliit na bahay na paupahan. Puting bintana, may maliit na porch, sapat lang ang laki para makahinga. May karatula, unang buwan libre, swak para sa young professionals. Huminto ako. Inisip kong may mailbox na nakapangalan sa akin. Kusina na lahat ng laman ng frigidaire ay akin. Higaan na pwede kong mahigaan ng hindi nangangambang may biglang emergency na papasok sa cellphone. Pero nawala ang imaheng yon nung binuksan ko uli ang cellphone. Sumasakit na naman ang likod ng papa mo. Kailangan niya ng supplements. Maasikaso mo ba itong order? May kasamang screenshot ng Amazon cart. Halagang 14,800 piso. Ang dulo ng mensahe, ngayon lang ulit ay Ramay. Tinulungan mo naman kami dati. Ayos ka naman ngayon, di ba? Hindi ako sumagot. Tinitigan ko lang ang huling linya. Ayos ka naman ngayon, di ba? Parang sinasabi na dahil maayos ako, may utang na loob akong kailangang bayaran.
na kapag nakatayo ka, dapat buhatin mo rin sila. Gabing yon, hindi ako nagpadala. Sa unang pagkakataon, isinara ko ang budgeting app nang wala akong ginawang plano. Hindi ko pinainit ang tirang pagkain. Nag-toast ako ng tinapay, nilagyan ng peanut butter. Sinindihan ko ang kandilang matagal ko nang tinatabi para sa espesyal na gabi. At pinayagan kong huminga ang sarili ko. Habang nakahiga ako sa lumang sofa na second hand, habang humuhuni ang trapiko sa labas, pabulong akong nagsalita sa katahimikan. Paano kung hindi naman talaga nila planong tumayo sa sarili nilang paa? Nanatiling nakabitin sa hangin ang tanong, parang usok. Hindi ko kailangang malaman ang sagot. Hindi pa, pero may nagbago sa loob ko. Tahimik, pero sigurado. At nung sumunod na beses na nagbuzz ang cellphone ko, hindi ko na ito tiningnan. Akala ko noon, ang katahimikan ang pinakaligtas kong sandata. Na kung mananahimik lang ako, gaganap sa papel ko, magpapaliit ng sarili, lilipas din ang bagyo. Pero ang hindi ko agad naintindihan. Ang bagyo, hindi yan titigil hanggat may isang bagay na hindi mabasag. At ngayong pagkakataon, hindi ako ang babagsak. Nagsimula ito sa isang Lunes. Ang malamig na hangin ng Enero, pumapasok pa rin sa mga siwang ng bintana ng apartment ko kahit nakabukas na ang heater. Kakauwi ko lang galing trabaho, ibinagsak ang bag sa sahig at nire-reheat ang tirang gulay na sopas nang biglang tumunog ang telepono. Lumabas sa screen. Mama. Nagring isang beses, dalawa. Sa ikatlo, pinindot ko ang accept. Walang hello. Boses agad ni Papa, mababa at kontrolado. Kailangan nating mag-usap, malubhaan na to. Hindi ako umupo. Nakatayo lang ako sa tapat ng microwave, nakataas pa ang kutsara. Sige, magsalita ka. Mawawala na ang bahay, sabi niya. Kung wala tayong magagawa agad. Ayan na naman, ilang ulit na ba itong script na to sa mga nakaraang taon? Pero ngayon, may dagdag. Kakaibang taranta, bahagyang desperado. Pinanatili kong kalmado ang boses ko. Tungkol ba ito sa hulog sa bahay? Tumahimik. Oo. Akala ko ginagamit niyo ang ipinapadala ko para doon. Matatag ang boses ko. Ngayon, hindi na ako nanginginig. Isa pang saglit na katahimikan. Tapos sumabat si Mama, matinis, matalas ang tono. Ay Ramay, paano mo nagagawang itanong yan? Ginagawa namin ng lahat ng makakaya. Sumasakit na lalo ang likod ng papa mo, si Brandon wala pa ring trabaho. At yung mga bayarin, tiningnan ko ang account. Sabi ko, hindi malakas, pero matatag. 8 buwan nang hindi nababayaran ng hulog. Tahimik. Mabigat. Parang may bumagsak sa linya. Naririnig ko halos ang pagproseso ni Mama sa kabilang linya. At nung nagsalita uli siya, puno ng galit at pamilyar na pagkainsulto ang boses niya. Ang kapal mo, sinilip-silip mo ang account namin pagkatapos ng lahat ng ginawa namin para sa'yo. Ginawa para sa akin. Napakagat ako ng labi. Ramdam kong bumibilis ang tibok ng puso ko. Hindi ako nanilip. Tinitiyak ko lang. Humihingi kayo ng tulong, karapatan kong malaman kung talagang tumutulong ako o pinapahintulutan ko kayong umasa sa akin ng sobra. Biglang sumabat ang boses ni Brandon. Parang mahinang signal sa radyo. Ayos ha, talagang ganyan ka na ngayon. Nagmamagaling dahil lang may maayos kang trabaho at frigidaire na puno ng frozen peas. Brandon, simula ko, pero natawa ako. Hindi dahil nakakatawa, kundi dahil sa sobrang kabaliwan ng mga pinagsasabi niya. Galit ka kasi hindi na ako nagbabayad para sa'yo. Lagi ka namang ganyan. Akala mo mas magaling ka sa lahat. Pasigaw niya. Miss Scholar, Miss Perfect Job. Hindi, sagot ko. Ako yung anak na ayaw masira ang pamilya. Pero sa huli, naging parang ATM lang na hindi nyo man lang napapansin. Muling bumalik ang boses ni Papa, pero mas mahina na ngayon. Hindi naman namin sinasabing ikaw ang may obligasyong ayusin lahat. Ano bang sinasabi nyo? Tanong ko. Kasi sa nakaraang 10 taon, yun lang ang ginagawa ko. Inaayos ang lahat, tahimik, tuloy-tuloy. Habang si Brandon hinahanap ang sarili niya at si Mama tinatawag akong makasarili sa tuwing mag-aalangan ako.
Pati yung down payment sa kondo, kinansela ko para hindi mawala ang bahay. Pero kahit yon, hindi pa rin sapat. Nagsimulang umiyak si mama, yung kilalang kilala kong hikbi. Yung sadyang kontrolado, pamilyar na dati. Kusa akong sumusuko sa bawat luha. Hindi ko lang maintindihan kung paanong naging ganyan kakatigas. Ayan na naman, malamig. Dati parang blade yang salitang yan, dumidiretso sa puso. Pero ngayon, hindi na. Hindi ako malamig, ma. Sagot ko, mas banayad ang boses ko ngayon. Pagod lang akong palaging masunog. Hindi ako sumigaw. Hindi ako umiyak. Sinabi ko lang ang totoo, malinaw, diretso, sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon. At pagkatapos, sinabi ko na, kung mawala ang bahay, edi mawala. Hindi ko na, yan responsibilidad. Tahimik ang linya, parang biglang naputol ang hangin. Sa isip ko, kita ko si Papa, nakasalampak, hawak ang noo. Si Mama umiiyak pa rin. Si Brandon, naglalakad pa ikot-ikot, malamang gumagawa na naman ng voice message na puno ng guilt. Naghintay ako. Muling nagsalita si Papa pero iba na ang tono. Wala nang tigas, wala nang drama. Pagod na lang. Nagkamali kami, okay? Pero ito na lang talaga ang natitira sa amin. Ako ang natira, bulong ko. Ako ang meron kayo ng matagal. At binaba ko ang tawag, hindi dahil galit ako, kundi dahil may dumarating na mas tahimik na bagay, kapayapaan. Hindi ko na malayang naupo na ako sa sahig. Nakaluhod, yakap ang sarili, nakalimutan na ang sopas, saka dumaloy ang mga luha, hindi mabigat, hindi mapait, maliit lang, patak ng ginhawa. Hindi siya parang tagumpay, parang unang hakbang palabas ng maze na buong adult life ko akong nakulong. Minsan, ang tunay na lakas ay hindi yung sumisigaw ng malakas, kundi yung tumitigil sa pagsagot sa tawag na paulit-ulit na sumusugat. Hindi na muling tumawag ang telepono ng gabing yon. Pero ang totoo, hindi pa doon nagsimula ang totoong epekto. Hindi pa. Alam kong galit ka, sabi ni Papa, pero hindi mo naiintindihan ng lahat. Tama siya, mas masahol pa nga. Tumama sa akin ang mga salita niya na parang maingay na static sa radyo, pamilyar, magulo at sobrang predictable. Nakatayo ako sa sulok ng apartment, nakakapit sa gilid ng countertop, parang yun na lang ang pumipigil sa akin na bumagsak. Lumulubog na ang araw sa Atlanta, nagbibigay ng gintong liwanag sa bintana, pero halos di ko na napansin ang ganda nito. Biglaan ang tawag, katulad ng dati. Na-block ko na ang dati nilang mga numero, pero ngayong gabi nakahanap sila ng panibagong paraan para maabot ako. At, oo, nagkamali akong sinagot ko. Flat ang boses ni Papa, kontrolado. Yung klase ng tono na ginagamit niya para magmukhang makatwiran kahit hindi naman. Kailangan namin ng tulong. Ulit niya, na parang sapat na yun para bigyang linaw ang lahat. Kailangan ng bahay ng kaunting ayos. Alam mo naman kung gaano kalala ang bubong. Yung furnace, nakaipon lang ng problema. Plano naman talaga naming bayaran ka. Dahan-dahan akong huminga. Binibilang ang pagitan ng bawat hinga. Ang boses sa kabilang linya, iyon din yung boses na nanahimik tuwing kailangan ko ng karamay nung bata pa ako. Tinanong ko kayo direkta kung yung pera ba ay para sa hulog sa bahay. Sabi ko. Ang sabi mo, oo. At noon, oo. Mabilis ang sagot ni Papa. Nung una, pero nagbago ang mga bagay-bagay. Doon na sumingit si Mama. Hindi talaga nagbabago ang boses niya. May talim pa rin, hugis ng mga taong sanay sa guilt at dramatikong paghinto bago bumuga ng linya. Ginawa namin ang lahat para sa inyo noong lumalaki kayo. Panimula niya, papunta na agad sa litanya. Nagpakasakit kami. Naalala mo ba kung ilang gabi akong puyat kakaisip sa inyo ni Brandon? Tapos ngayon, hindi mo naman lang masagot ang mga tawag namin? Hindi yon tanong. Hatol yon. Parang iba ka na. Tuloy niya, parang hindi mo na kami pamilya. Parang hindi ka namin binigayang lahat ng makakaya namin. Ang ibig mong sabihin, yung binilhan nyo si Brandon ng MacBook kahit tumigil siya sa pag-aaral? Tanong ko. Kalmado ang boses.
O nung naka-full scholarship ako at ang tanong mo agad, kung pwede akong manatili malapit para may maghatid sa inyo sa appointments, tahimik. Tapos sumali si Brandon. Siyempre, panghuling piraso ng family drama. Hay naku ay ramay. Sabi niya, gamit ang tono niyang laging walang paki. Ito na naman tayo. Akala mo naman kung sino ka na, dahil lang nakalipat ka na at may trabaho. Ikaw naman ang may pinakamadaling buhay sa ating lahat. Halos mapatawa ako. Napahawak ang hinlalaki ko sa gilid ng printed bank statement sa counter. Nakalista doon ang bawat padala ko sa kanila sa loob ng 2 taon. Petsa, halaga. Kung para saan. Gusto mong pag-usapan kung sino ang may madaling buhay? Puwede naman, 54,000 piso kada buwan para sa hulog, 165,000 piso para sa emergency sa tubo. Yung dinner sa kaarawan na ako ang nagbayad pero hindi ako naimbitahan. Akala nyo na wala ako. Ang totoo, hindi nyo lang talaga ako kailanman nakita. Huminto ako. Hinayaan kong lumubog ang bigat ng sinabi ko. At kung may gusto sanang magtanong, dugtong ko, tumawag ako sa bangko. Huling bayad sa mortgage, 8 buwan na ang nakalipas. Pero ako huminto sa pagpapadala, 5 buwan pa lang ang nakalipas. So saan napunta yung 3 hulog? Tahimik, isang tibok, isa pa. Saka nagsalita uli si Mama mas mahina na. Hindi mo naman naiintindihan ng lahat, ay ramay. Hindi, sagot ko. Matalim ang tono. Pero sapat na ang naiintindihan ko. Naalala ko ang gabing nakatayo ako sa harap ng bahay nila, umuulan, may dalang grocery. Sinabihan akong hindi sapat yung pinapadala ko. Naalala ko yung mga panahong umiiyak ako sa parking lot dahil kinailangan kong i-cancel ang sarili kong appointment para sa kanila. Yung hapunan na nilampasan ko, para lang makapagpadala ng pamasahe. Napabuntong hininga si Papa sa linya. Yung buntong hiningang parang pagod sa mundo. Ginagamit niya yon tuwing hindi ayon sa gusto niya ang mga bagay. Balak naman naming bayaran ka. Kailangan lang talaga namin ng oras. Nagbigay na ako ng oras, sagot ko. At pera at katahimikan. Pero kahit pala yon, kulang pa rin. Nag-iba uli ang boses ni Mama. Mas mahina pero mas matalim. Parang lason sa maliit na kutsara. Kung ganyang kabigat ang pagtulong sa pamilya, di ba hindi ka na dapat maging bahagi ng pamilyang to? Ayun na, hindi isinigaw, hindi pinatulan, basta sinabi, diretso, malamig, parang hatol. Hindi na ako nag-alinlangan. Hindi na ako. Pumatong ang hinlalaki ko sa screen, 1 segundo lang, tapos pinindot ko, end call, at binlock ko silang lahat. Wala nang mga text sa 10 oras ng gabi. Wala nang voice message na may halong guilt. Wala nang paikot-ikot na usapang kamusta ka. Na ang totoo'y hingi na naman ng tulong. Gabing yon, umupo ako sa lumang sofa ko. Nakayuko, nakatupi ang mga paa, patay ang ilaw maliban sa ilaw sa labas mula sa posti. Hindi tagumpay ang naramdaman ko. Hindi rin ginhawa, lungkot. Lungkot para sa anak na pilit kong maging. Para sa mga magulang na akala ko'y meron ako. Para sa pamilyang matagal ko nang hinahangad pero hindi kailanman totoo. Akala ko noon, kung sapat ang ibibigay ko, kung sapat ang pagmamahal ko, kung sapat akong magpursige, makikita rin nila ako, magbabago rin sila. Pero ngayon, alam ko na. Hindi nagbabago ang tao dahil lang napagod ka na para sa kanila. Nagbabago sila kapag gusto nila. At yung iba, hindi kailanman. Lumamig ang tsaa sa tabi ko. Hindi ko na hinawakan. Kinabukasan ng umaga, tahimik ang telepono. Walang tawag, walang mensahe. Hanggang hapon, 1 text lang. Mula sa hindi kilalang numero. Dapat mong malaman kung saan talaga napunta ang pera. Tinitigan ko ang screen, bumibilis ang tibok ng puso, walang pangalan, walang paliwanag. Pero alam ko, hindi pa tapos ito, hindi pa ngayon. Tinuruan nila akong ang katahimikan ay ligtas. Yumuko lang, huwag manggulo, ngitian kahit masakit. Dati naniwala ako. Akala ko ang pagiging tahimik ay pagiging matatag.
Pero hindi palaging ganun ang lakas. Minsan, ang totoong lakas ay yung lumalakad ka papasok sa apoy at tumatangging masunog. Maagang Pebrero nang magmaneho ako pabalik sa bahay huling beses. May voicemail na dumating kagabi. Boses ni Mama nanginginig. Sakto lang ang halo ng guilt at alaala. Mawawala na ang lahat. Kung may pakialam ka pa, pumunta ka. Lumalambitin sa hangin yung salitang lahat. Hindi lang to tungkol sa bahay. Tungkol to sa bersyon ng pamilyang ayaw nilang bitiwan, yung ako ang tagasalo sa likod. Tahimik na gumagana, hindi nila napansin ang pagod basta may init. Hanggang huminto, pareho pa rin ang itsura ng kalye. Mapuput lang damo sa mga bakuran ng kapitbahay. Bitak-bitak na semento sa paanan ko. At ang kalawangin pa ring mailbox kung saan namin tinatape ang mga birthday card tuwing Agosto. Pero may nagbago sa hangin. O baka ako na ang nagbago. Pumasok ako sa bahay nang hindi kumakatok. Umangal ang pinto gaya ng dati, pero walang lumingon. Nakakalat ang mga kahon sa hallway, may makakapal na sulat mula sa pentel pen, kusina. Garahe. Kwarto ni Brandon. Wala ni isa ang may nakasulat na pangalan ko. Nakahilata si Brandon sa recliner sa sala, nakatutok sa cellphone. Sandaling tumingin tapos binalik ang tingin, parang delivery rider lang ako. Buti naman at nagpakita ka. Bulong niya. Hindi ako sumagot. Lumabas si Mama mula sa kusina. Namumugto ang mga mata, pero maayos pa rin ang ayos. Kardigan na sakto ang bagsak, perlas sa leeg. Lagi siyang bihis tuwing may kasamang guilt. Bahay mo rin to, sabi niya. Nanginginig ang boses. Akala namin gusto mong magpaalam. Hindi ako sumagot. Kinuha ko ang isang papel na nakatupi sa bulsa ng coat ko at inilapag sa mesa. Ledger ko, 2 taon ng transaksyon, bawat bayad. Bawat text, bawat kasinungalingang tinakpa ng salitang emergency. Napatawa si Brandon mula sa upuan. Seryoso? Pumunta ka rito para ipag-iramaebang ang resibo mo? Pumunta ako para siguraduhin walang makakalimot sa totoo, sagot ko. Pumihit siya ng mata. Akala mo talaga mas magaling ka sa amin. Noon pa. Hindi, sagot ko. Tinigil ko lang ang pagpaparamdam nyo na mas mababa ako. Tumahimik ang paligid. Hindi mapayapa, mabigat. Puno ng hindi nasabi. Lumabas si Papa mula sa likod. Mas maputla ang mukha niya ngayon. Parang lumubog ang mga parte ng dating tahimik niyang lakas. Tiningnan niya ang papel sa mesa. Tapos ako. Dapat sinabi namin ang salamat. Bulong niya. Tumigil ang lahat. Pati si Mama napahinto. Anong sabi mo? Tanong niya. Halos pabulong. Hindi siya tiningnan ni Papa. Tuloy lang ang titig sa akin. Siya ang nagpailaw, Cynthia. Siya ang dahilan kung bakit tumagal pa ang bahay na to, kahit hindi na dapat. Nanikip ang lalamunan ko. Nakapulupot ang mga daliri ko sa manggas ng coat. Sa loob ng maraming taon, inisip ko kung ano ang mararamdaman ko kapag inamin nila iyon. At ngayon, habang nakatayo ako sa gitna ng bahay na kalahati na ang laman, ang bahay na minsang tinawag na home, ang naramdaman ko lang ay wala. Hindi dahil hindi mahalaga, kundi dahil huli na. Tumalikod si Mama, abalang tinatapunan ang kalahating laman ng kahon. Umirap si Brandon, pero tahimik. Bumalik ang katahimikan. Pero ngayon, hindi na ako ang kailangang punan ito. Hinugot ko mula sa bulsa ang lumang susi ng kwarto ko noong bata pa ako. Nakasabit pa ang kalawangin nitong keychain. Plastic charm mula sa perya sa paaralan. Tiningnan ko sandali. Tapos lumakad pa palabas. Bukas ang mailbox, hinulog ko roon ang mga susi. Isinara ko ang takip ng mariin. Wakas. Hindi ako lumingon. May klaseng kapangyarihang hindi galing sa sigaw, hindi sa panalo, kundi sa mismong paglayo, sa pag-alis sa isang giyera na matagal nang nilalabanan sa loob mo. At kaya kong lumakad. Sa malamig na hangin ng taglamig sa Atlanta, lampas sa mga bahay na unti-unting patas sa melaw, sinisindihan ng ilaw sa porch. Bit-bit lang ang bag ko, at isang damdaming hindi ko pa dati naramdaman. Hindi tagumpay, hindi lungkot, kalayaan.
Hindi ko sinunog ang tulay. Tumigil lang akong pinturahan ang mga bitak. Pumasok sa isip ko ang linyang iyon isang umaga. Ilang linggo matapos ang huling tawag, habang nagtutupi ako ng labada at pinagmamasdan ng unang hininga ng tagsibol sa bintana ng apartment. Mainit ang sikat ng araw, halos maluho. Sumasayad sa lumang sofa at pinapainit ang hinabing kumot na nabili ko sa flea market noong taglagas. Ang apartment na dati kay maliit at malungkot, ngayon ay tahanan na. At ang katahimikan, hindi na siya kalungkutan, kundi gantimpala. May isang picture frame sa istante sa itaas ng TV. Larawan ko noong bata pa ako, nakaupo mag-isa sa duyan sa likod ng bahay, nakangiti, ginugulo ng hangin ang buhok, bungi. Dati, nalulungkot ako para sa batang yon. Ngayon, nakikita ko na ang tibay sa ngiti niyang baliko. Wala siyang kaalam-alam sa bigat na bubuhatin niya balang araw, pero hindi niya kailanman binitawan ang lubid. Tinatapos ko noon ng isang ulat para sa trabaho. Walang espesyal, trend analysis lang sa mortgage para sa kliyente. Pero ang file na ito, hindi para sa kanila. Para ito sa akin, parang ritual ng pagsasara. Huling sulyap sa mga numerong dati parang multo. Nang pinindot ko ang save at isinara ang file, parang may bumitaw na mabigat na bag na matagal ko nang nakakalimutang pasan ko pala. Dumating ang liham mula sa bangko makalipas ang 2 araw. Kremang sobre. Medyo mali ang baybay ng apelyido ko noong dalaga. Kumpirmasyon lang nang alam ko na nasa pre-foreclosure na ang bahay. Binasa ko ng 2 beses, tapos marahang tiniklop, isinuksok sa dulo ng drawer. Walang luha, walang galit, tanggap, tahimik na pag-unawa. Hindi ko sinira ang bahay na, yon, tumigil lang akong saluhin ito. Noong Biyernes, dumaan si Amanda mula sa opisina. May dalang cupcake at ngiting-ngiti. Ikaw na ang bagong team lead. Inom tayo maayramay para ipagdiwang. Nag-alinlangan ako. Ang mga imbitasyon, parang sapatos na masyadong malaki pa rin ang sukat, pero tumango ako. Sige, pwede. Napadpad kami sa maliit na bar. Mainit ang ilaw, may lumang leather na booth. Yung tipong ang tugtog, tamang-tama lang para marinig ang kwentuhan. Kilalanin ka agad ng bartender sa unang order. Nagsangriya si Amanda. Ako, ginger ale. At sa unang pagkakataon sa ilang buwan, natawa ako ng walang pilit. Yung tawa na may balik ng ulo, nanginginig ang balikat, walang preno. Parang bumalik ako sa sarili ko. Pag-uwi ko, may voicemail. Yung maliit na pulang bilog sa screen, parang matang nakatitig. Pinindot ko ang play. Hi sweetheart, si Mama to. Mahina ang boses niya. Parang maingat. Miss ka na namin. Hindi naman dapat ganito ang wakas. Alam kong galit ka pa, pero pamilya mo pa rin kami. Nakatayo ako sa kusina habang tumutugtog ang voicemail, parang aling-awngaw ng multo sa bakanting bahay. Sandali, naisip kong tumawag pabalik para sabihing ayos ako, para marinig kong ayos din sila, pero naalala ko ang mga taon bago ito. Ang pagbigay na walang kapalit, ang katahimikan, ang sumbat nang minsang tumanggi ako. Naalala ko ang panginginig ng boses ko noon. Ngayon, hindi na, kaya binura ko ang mensahe. Walang sagot, walang paliwanag, espasyo lang. Kinagabihan, nakakulob ako sa sofa, may kumot sa paa, may mangkok ng microwave popcorn. Binuksan ko ang lumang notebook ko. Yung ginagamit ko noon para sa mga petsa ng padala, bayarin at grocery list. Binaliktad ko ang mga pahinang puno ng sulat kamay, total at highlight. Tapos sa isang malinis na pahina, sumulat ako ng isang linya. Gamit ang bold ink. Ang tunay na lakas ay hindi ang manatili, kundi ang marunong umalis. At isinara ko ang notebook. Hindi bilang wakas, kundi simula. Simulang ako mismo ang pumili. Sa labas may bango ng bagong ulan at magnolia. Bukas ang mga bintana ng apartment, pumapasok ang banayad na ugong ng lungsod. At sa unang pagkakataon sa napakatagal na panahon, ang katahimikan ay hindi nangangahulugang kinalimutan ako. Ibig sabihin, malaya na ako. Minsan, ang pinakamatinding bahagi ay hindi ang pag-alis,
kundi ang hindi pagbalik kapag kumakatok na ang guilt. Pero nang umagang yun ng tagsibol, habang bumabaha ang sikat ng araw sa sahig ng kusina ko, alam ko, kapayapaan na ang pumalit sa bigat na dati ay inakala kong pagmamahal. Ang pamilya dapat nagtutulungan. Hindi umaasa sa iisang tao hanggang ito'y mabali. Ang pagmamahal ay hindi transaksyon. At ang katapatan hindi dapat kabayaran ng dangal. Minsan, ang pagpili sa sarili, hindi ito pagiging makasarili. Ito ay pagkabuhay.